Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako po si Jacob. Nakabase dito sa Dubai. Walang pamilya ngunit may karelasyon. Ang mga magulang namin, Tito Makoy, matagal na rin namayapa at ang mga kapatid ko may kanya-kanya ng pamilya. Ako naman nag-i-enjoy sa pagiging single. Nasanay na ako sa ganitong buhay. Nakapundar na din ako ng sarili kong bahay sa isang subdivision sa amin. Simpleng subdivision lang, Tito Makoy. 2014 lumipat ako sa aking bahay sa subdivision kung saan ako nakabili. Ang katabi kong bahay, Tito Makoy, kagaya ng bahay ko, madalas walang tao. Sinamang Fermin ang may-ari nito. Alam mo na, Tito Makoy, ako nakabase sa Dubai. Nagkakaroon lang ng tao sa bahay ko kung umuwi ako sa pagbabakasyon. Sinamang Fermin naman, may kaya kasi ang mga taong ito, Tito Makoy. Hindi ko nga alam kung pang ilang bahay nila itong nasa tabi ng bahay ko. May mga bahay din kasi sila sa iba't ibang lugar ng lalawigan namin. Kaya minsan nga naimungkahi ko sa kanila kung bakit hindi na lang nila paupahan ang bahay na katabi ng bahay ko. Para kahit papaano naman may income ito mula sa upa, hindi nabubulok lang dahil walang tao. At ayon nga sa mag-asawa, yun din daw ang kanilang iniisip. Sa aking muling pagbabakasyon, Tito Makoy, gabi akong dumating sa bahay. Nakita ko sa bahay ni Mang Fermin may ilaw, kaya sigurado akong may tao na sa bahay si Mang Fermin. Natuwa nga ako kasi tamang-tama ito, magkikwentuhan kami. Alam niyo po kasi mababait itong si Mang Fermin, ang kanyang asawa at maging ang kanilang mga anak. Nagpahinga muna ako magdamag pagkatapos mag-alisan ng mga kapatid ko at pamangkin na sumundo sa akin sa Manila. Kinabukasan, kaagad tumakbo ako sa bahay ni Mang Fermin, dala-dala ang pasalubong ko para sa kanila. Kaya lang, Tito Makoy, nagulat ako nang magbukas ang pintuan. Isang babae at isang lalaki na kaedadan ko pareho. Sa tingin ko mag-asawa ito, hindi ko sila kilala. Tuloy, Tito Makoy, napahiya ako kasi maagang-maaga akong nambubulahaw sa bahay na ito. Ngunit ayon sa kanila okay lang daw kasi gising na rin sila noong oras na iyon, tinatamad nga lang talagang bumangon. Araw kasi ng Sabado noon, Tito Makoy. Maganda ang usapan namin. Iniabot ko na lang sa kanila ang pasalubong na dala-dala ko na para sana kina Mang Fermin. Actually, Tito Makoy, ayaw tanggapin ng mag-asawa kasi para kay Mang Fermin daw ito. Subalit ako na mismo ang nagpumilit kasi meron pa namang ibang pasalubong ako. Ang mag-asawa hindi rin pumayag na hindi man lang ako magkape sa kanila. Kaya nagkape kami, humarap sa akin ang dalawa at nagpakilala ang mga ito. Ang babae pala si Geraldine at ang kanyang asawa ay si Laiko. Nung araw ding iyon, Tito Makoy, kalat sa tropa ko ang pagdating ko buhat sa Dubai. Kaya kinagabihan, pupunta sila sa bahay at alam niyo po, alas 5 pa lang ng hapon, paisa-isa nang nagdadatingan ang mga katropa ko. Karamihan sa tropa ko, Tito Makoy, may mga asawa na at nagkataong ang mga asawa nila ay katropa rin namin noong college kami. Kaya sa aming paghaharap-harap na ito, walang magtatanggol sa akin, Tito Makoy. Ako ang naging tampunan talaga ng panunukso ng mga buwisit na kaibigan ko. Sa gitna ng aming kasiyahan noong makita kong may ilaw na sa bahay ni Geraldine at Laiko, pinuntahan ko ang mag-asawa para imbitahan. Si Geraldine ayaw sumama, nahihiya sa mga kaibigan ko kaya si Laiko lang ang sumama sa akin. Ipinakilala ko si Laiko sa tropa at maganda naman kasi game na game din itong si Laiko. Madali siyang naka-adjust sa kakulitan ng mga katropa ko. Kaya lang, Tito Makoy, alam niyo po, tila isang pagkakamali ang paghila ko kay Laiko kasi ang mga panunukso sa akin ng tropa ko, tuloy ngayon merong audience, merong nakikinig, merong nanonood. Patay tayo ngayon, Tito Makoy. Noong mag-aalas 10 na ng gabi,
Lahat ayaw namang malasing kasi mga nakamotor ang mga ito, kasama pa ang kanilang mga asawa. Sabay-sabay na nagpaalam ang buong tropa ko, Tito Makoy. Ano ba naman kayo? Pupunta-punta kayo rito, akala nyo ba naman? 3 oras ang biyahe, tatawid ng sapa at ilog, tapos aakyat pa ng bundok bago makauwi. Yan, Tito Makoy, ang pagmamaktol ko sa tropa kasi maaga pa nga mag-aalisan na ang mga ito. At nang mag-alisan na nga ang lahat, kami ni Laiko ang naiwan. Noong oras na iyon, sinundo ko na si Geraldine para kumain sa bahay kasi wala na ngang ibang tao. Kaya naman napilitan na itong sumama sa akin. Ngunit pinagbigyan lang talaga ako ni Geraldine kasi kumain lang ito. Pagkatapos kumain, umupo ng ilang sandali at nagpaalam na sa akin kasi inaantok na raw siya. Sa madaling kwento, Tito Makoy, naiwan kaming dalawa ni Laiko. Nagkikwentuhan. Sa sarap ng aming kwentuhan, yung Chivas Regal na ang binuksan ko matapos umalis ang mga katropa ko. At nung nangangalahati na sa bote, nararamdaman ko, Tito Makoy, na nalalasing na kaming dalawa. Sa tama ng alak, Tito Makoy, lumalabas na yata ang pagiging misteso nitong si Laiko. Alam niyo po, nung tumayo siya, nakita ko rin ang kagandahan ng kanyang katawan at tindig. Binaliwala ko yun, Tito Makoy, kasi kapitbahay ko ito. Alam niyo na po, hindi pwedeng makahalata ito. Baka biglang hindi makipagkaibigan sa akin. Kaya lang habang tumatagal ang aming kwentuhan, lumalalim ang gabi at tumataas ang tama ng alak. Napapansin ko, Tito Makoy, na may mga palihim na sulyap sa akin mula ulo hanggang paa si Laiko. Akala niya siguro hindi ko nahalata. At nung nahuli ko nga siyang nakatitig sa akin, may lagkit talaga ng kaunti ang kanyang pagkakatitig sa akin. Napangiti siya nung mahuli ko siya at ngumiti rin ako, Tito Makoy. Bakit ka natawa? Yan ang tanong ko sa kanya. Hindi kasi, naalala ko yung mga pangungulit sa'yo ng tropa mo. Ito ang kanyang sagot sa akin, Tito Makoy. Medyo nabigla ako sa kanyang binitiwan kasi tila nagets niya ang kulitan naming magkakaibigan. Jacob, pwedeng magtanong? Iyan, Tito Makoy, ang wika ni Laiko. Ha, ano yun? Sagot ko naman sa kanya. Ay, wag na lang kaya kasi baka magalit ka. Yan ang wika muli ni Laiko. Hindi, okay lang yun. Ano yun? Yan ang pagdidiin ko sa kanya. Wag. Kalimutan mo na lang yun, wag na lang. Yan ang wika niya sa akin. Ano nga yun, Laiko? Ang kulit mo pala. Alam mo, pre, lalo akong ma-offend kung hindi mo itutuloy ang tanong mo kasi parang meron kang gustong malaman. Kaya sige, magtanong ka. Okay lang ako. No offense sa akin kung ano man ang itatanong mo. Ngunit, sana tanggapin mo rin kung ano ang magiging sagot ko. Yan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanya. Nag-thumbs up ako upang ipakita sa kanya na walang problema kung magtatanong siya sa akin ng kahit anong tanong. Ang totoo niyan, Tito Makoy, naiintriga din ako sa mga kinikilos ni Laiko at sa gusto niyang malaman tungkol sa akin. Sige, Jacob, ganito yan. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Kompleto na lahat sa'yo. May bahay, may magandang trabaho, may itsura ka. Alam mo, walang babaeng hihindi sa iyo. Nasa iyo ang lahat na katangiang hinahanap ng mga babae. Iyan, Tito Makoy, ang tanong at wika ni Laiko. Alam mo, pre, ang tono ng tanong mo, alam ko kung ano ang nasa likod niyan. Yan naman ang sagot ko, Tito Makoy. Nako, Jacob, pasensya ka na, sorry ha. Sana hindi ka ma-offend talaga at hindi ka masaktan. Yan, Tito Makoy, ang paghingi niya sa akin ng paumanhin. Okay lang, hindi ako galit. Sinasabi ko lang sa iyo na tila alam ko na kung ano ang tanong mo. Yan, Tito Makoy, ang sagot ko sa kanya, sabay inunahan ko siya ng tanong din. Itatanong ko sa iyo kung isa ka rin ba sa lalaking dual sexuality. Kasi Laiko, yan ang sagot ko sa tanong mo. Ganyan ako, pre. Hindi biro, totoo yan. Alam mo, kailangan kong magpakatotoo sa iyo para hindi ka na mag-ala CIA
sa pag-i-spy mo tungkol sa pagkatao ko. Ngunit huwag kang mag-alala kasi hindi naman ako basta-basta nang tatalo, lalong-lalo na sa kaibigan. May pamantayan ako. Ngayon, alam mo na kaagad kung ano ako sa unang araw pa lang na pagkikita natin. Unang araw ng paghaharap natin at pag-uusap. Alam mo Laiko, kung bukas umiwas ka na sa akin, walang kaso yan sa akin. Sanay na ako sa ganyan. At kung tuloy-tuloy ka nang iiwas, hindi rin yan problema. Kasi sanay na nga ako sa ganyan. Iyan Tito Makoy ang wika ko kay Laiko. Hindi siya kumibo. Tumingin lang sa akin, ngumiti ako sa kanya, at ngumiti rin ito sa akin, Tito Makoy. Huwag kang mag-alala, Jacob. Bakit naman ako iiwas at bakit ako magbabago ng pakikitungo sa iyo? Wala akong nakikitang masama kung ano ka, kung ano ang preference mo. Paano nga pala kung oo rin ang sagot ko sa tanong mong kung dual sexuality ako? Yan Tito Makoy ang wika at patanong din sa akin ni Laiko. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Naku, baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng sinasabi mo at dahan-dahan ka ng pagsasalita mo kasi baka marinig ka ng asawa mo, bukas hiwalayan ito. Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya sa mahinang pananalita kasi baka marinig kami ng kanyang asawa, marinig kung ano ang pinag-uusapan namin. Ngumiti sa akin si Laiko. Alam niyo po, dahil sa bilis ng pangyayaring nagkabistuhan kaagad kaming dalawa, dahil dyan lalo kaming naging magaan ang pakiramdam sa bawat isa, lalong naging palagay kaming dalawa sa aming pagkikwentuhan. Lunes na umaga, ito ang totoong buhay pag nasa bakasyon Tito Makoy. Sa bahay lang ako. Walang kausap kasi lahat nasa trabaho ang mga kaibigan kong sa Pilipinas. Naligo ako at pagkatapos kong maligo nanonood ako ng Netflix. Ako Tito Makoy pag nasa bahay naka-short lang at wala akong damit pantaas. Merong kumatok sa pintuan ko. At nang buksan ko ito, sila'y ko pala ang kumakatok. May dala-dala siyang pagkain, dala niya raw ito pag uwi kagabi, galing sa resto ng hotel kung saan siya nagtatrabaho. Naglagay ako sa plato ng pagkain kanyang dala at bumalik ako sa sofa habang kumakain. Kaya lang Tito Makoy napansin kong tabing-tabi sa akin si Laiko habang nakikipagkwentuhan gayong ang dami naman ng upuan sa sala ng bahay. Ngunit pinabayaan ko lang ito kasi wala namang masama. Tito Makoy, kung ano-anong napag-usapan namin noong umagang iyon, magkatabi kami sa upuan. Hanggang sa umakbay siya sa akin. Ang ganda pala ng katawan mo. Yan ang kanyang wika sa akin nang tumingin ito sa katawan ko. Ikaw nga ang mas maganda kasi mas toned ang mga muscle mo. Yan naman ang sagot ko sa kanya Tito Makoy. Alam niyo po na iilang ako, hindi ako makatingin sa kanya kahit na nag-uusap kaming dalawa. Kasi hindi naman sa ganito Tito Makoy, kapitbahay ko ang nakaakbay sa akin. Nakahalata sa akin si Laiko. Sandali Jacob, bakit ba hindi ka tumitingin sa akin? At dahil nga nahalata niya ito kaya humarap ako sa kanya. Ngunit Tito Makoy, masyado palang malapitan ang mukha namin kaya nagkasagian tuloy ang aming bibig noong humarap ako sa kanya. Napangiti itong si Laiko. Laiko, tanong ko lang, sinusubok mo ba ako? Yan ang tanong ko sa kanya Tito Makoy sa mahinay na pananalita. Hindi kita sinusubok. Bakit? Masama ba ang akbayan kita? Yan ang sagot niya sa akin Tito Makoy. Hindi naman. Ngunit, ito Tito Makoy ang sagot ko kay Laiko. Ngunit alam niyo po, hindi pa ako tapos sa aking pagsasalita. Biglang hinatak ni Laiko ang ulo ko at humalik siya sa pisngi ko. Alam niyo po Tito Makoy, kahit nang umungoy ako kasi nga kumakain pa ako ng almusal, ramdam na ramdam ko, masarap ang halik ni Laiko. Ngunit inilayo kong bahagya ang aking mukha. Pre, alam mo ba yung ginagawa mo?
Yan ang muling tanong ko. Oo, gusto kong gawin ito. Hindi ba sabi mo parehas tayo kaya dapat naiintindihan mo ako? Yan ang sagot sa akin ni Laiko, Tito Makoy. Pare naman, oo, ngunit magkapit bahay tayo. Nandyan ang asawa mo, baka makita tayong dalawa. Yan ang babala at wika ko sa kanya. Wala ang misis ko, nasa school na. Nagtuturo siya kaya. Sige na, gawin natin. Yan, Tito Makoy, ang pangungulit nilay ko sa akin. Alam niyo po, sadyang mabilis talaga ang mga pangyayari. Hinintay niyang matapos ako sa aking almusal. At alam niyo po, pakatapos kong kumain, nagmugmug ako ng mouthwash. Doon na, Tito Makoy, meron kaagad na ganap sa amin. Sa panig ko, Tito Makoy, aaminin ko talagang hindi rin ako nakapagpigil. Hindi ko inaasahang sa ikatlong araw pa lang ng paghaharap at pagkakakilala namin ni Laiko, sa bawat isa, meron kaagad magaganap sa amin. Alam mo, Tito Makoy, hindi ko rin talaga maipaliwanag sa sarili ko kung bakit nadala ako ni Laiko sa ganoong kabilis. Ganoon pa man, kung babalikan ko ang aking mga karanasan sa iba, kay Laiko, nag-enjoy ako. Ramdam ko ang ginawa naming dalawa, hindi basta-basta init lang ng katawan, kundi may kasamang damdamin, Tito Makoy. Nagustuhan mo ba? Yan ang tanong sa akin ni Laiko habang nagpapahinga kami. Oo, pero hindi natin dapat ginawa iyon. Alam mo, magkapit bahay tayo at may asawa ka, Laiko. Yan ang sagot ko sa kanyang tanong, Tito Makoy. Ano kung magkapit bahay tayo? Kailangan ba kilo-kilometro ang layo ng bahay natin para magkaroon tayo ng ugnayan? Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Laiko. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi maganda na magkapit bahay tayo at may asawa ka. Alam mo, malaking iskandalo ito pag nabuking tayong dalawa. Yan ang pagpapaliwanag ko sa kanya. Hindi. Sikreto natin ito. Sino naman kaya ang mag-aakalang may ugnayan tayo? Halata ba? Meron bang malambot sa atin? Wala eh. Kaya walang lalabas tungkol sa atin. Yan ang paniniguro sa akin ni Laiko. Makalipas ang mahigit isang linggo, nagawi si Mang Fermin at ang kanyang asawa. Nagawi sila para kunin ang buwanang opa ni Laiko sa bahay. Pagkatapos nilang mag-usap, Tito Makoy, inanyayahan ko ang mag-asawa sa bahay ko. Tuwang-tuwa ang mga ito nang iabot ko sa kanila ang aking pasalubong. At nung umaga ngayon, Tito Makoy, iniimbita muli ako ng dalawa na pumunta muli at mapasyal daw sa kanilang lugar habang nasa bakasyon ako. Dumating nga, Tito Makoy, ang sumunod na linggo, nakakainip sa bahay, walang ginagawa at wala naman akong planong pumunta sa kung saang bakasyonan dito sa Pilipinas. Kaya mas minabuti kong pumunta sa lugar ni Mang Fermin. At habang abala ako sa paghahanda ng konting gamit na aking dadalhin, dumating si Laiko. Dire-diretso lang ang kanyang pagpasok sa bahay kasi hindi naman nakalak ang main door ng bahay ko. Oh, saan ka pupunta? Bakit naghahanda ka ng mga gamit mo? Yan ang kanyang tanong sa akin. Kina Mang Fermin, alam mo na, nangako ako sa dalawa na pupuntahan ko sila. Total, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Ayoko namang magmukmok ng magmukmok lang. Kaya pupuntahan ko na sila ngayon. Magbabakasyon ako ng ilang araw. Yan, Tito Makoy, ang wika ko kay Laiko. Ano? Ikaw lang? Aba, dapat kasama ako. Yan ang wika sa akin ni Laiko. Pasaway ka naman. Iiwan mo ang asawa mo, walang kasama rito. Yan ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Hindi, sasama ako. Alam mo, tamang-tama, umalis kagabi papuntang Tagaytay si Geraldine. 1 linggo ang kanilang seminar. Sa Sabadong umaga ang balik nun, kaya tamang-tama ang pagkakataong ito. Yan ang pagpapaliwanag sa akin ni Laiko. Timing ka dyan. Meron kang trabaho, hindi ba? Yan muli ang sagot ko sa kanya.
Hindi, walang problema yung trabaho na yan. Magpapaalam ako, emergency kunwari. Yan ang kanyang sagot sa akin, Tito Makoy. Isira ulo ka pala, emergency ka dyan. Yan ang wika ko naman kay Laiko. Sandali Jacob, bakit ba parang ayaw mong sumama ako? Meron naman akong sariling pamasahe. Yan Tito Makoy ang kanyang tanong at wika sa akin na tumatawa. Hindi sa ayaw kong sumama ka. Alam mo mayroon kang trabaho at paano si Geraldine? Yan Tito Makoy ang aking pagpapaliwanag kay Laiko. Kaya lang talaga Tito Makoy, mapilit itong si Laiko na sumama sa akin. Sa madaling kwento nga Tito Makoy, magkasama kami ni Laiko na pumunta doon kinamang Fermin. Pagdating namin yung mag-asawa naman, tuwang-tuwa talaga sa aking pagdalaw. Alam niyo po noong hapon umarkila pa ito ng videoke, pa-welcome daw sa aming dalawa. At noong gabi nga Tito Makoy habang nagkakatuwaan kami ni Namang Fermin at ilang pamangkin nito, dumating ang anak nilang si Michael galing sa ibang lungsod. Nag-aaral ito ng college, criminology ang kanyang kinukuha. Noong panahon kasing iyon Tito Makoy, sem break na, kaya umuwi itong si Michael. Kuya Jacob, kumusta ka na po? Buti na lang po at napadalaw kayo. Yan ang wika sa akin ni Michael, sabay na yumakap sa akin Tito Makoy. Naku Michael, ang gwapo na natin ngayon. Ilan na bang girlfriend ang pinalitan mo? Yan Tito Makoy ang paberong tanong ko kay Michael. Kuya Jacob naman, matino tayo. Alam mo na, kilala mo itong si Michael. Yan din ang kanyang sagot sa akin Tito Makoy. Masaya Tito Makoy ang unang araw hanggang gabi ng pagdalaw ko kinamang Fermin. 2 silid ang inihanda ng mag-asawa para sa aming dalawa ni Laiko, ngunit ang sabi ko sa mag-asawa, tama na ang 1 silid lang. Baka merong banig, maglalatag na lang ako ng banig sa sahig para iisang kwarto lang ang kanilang lilinisin pag alis namin. Alam mo Tito Makoy, sa bahay ni Namang Fermin nagawa namin ni Laiko ang ganap na labing-labing talaga sa unang pagkakataon. Unang magdamag na magkasama kaming dalawa. Kinabukasan, Kuya Jacob, tamang-tama ito, meron tayong hangover. Maliligo tayo sa sapa. Merong malalim na lugar doon, magsiswimming tayo. Sakop iyon ng lupain namin kaya walang problema. Yan Tito Makoy ang masayang pagmumungkahi ni Michael. Ako naman tuwang-tuwa at gusto ko nga ang kanyang iminumungkahi sa amin. Sa aming pagpunta sa sapa, inutusan na rin ni Mang Fermin si Michael na dalhin na ang kanilang kalabaw para lumublob ito sa tubig sa tanghali. Umalis kami sa bahay papunta ng sapa, nakasakay sa kalabaw. Alam mo Tito Makoy, first time ko talagang sumakay sa kalabaw. Si Michael ang nagmamaneho. Ang hirap pala kasi gumagalaw ang balat nito. Michael, dahan-dahan ka naman, mahuhulog ako. Iyan Tito Makoy ang pagrereklamo ko kasi tumatakbo ang kalabaw. Kuya Jacob, yumakap ka lang sa katawan ko para hindi ka mahulog. Yan ang wika sa akin ni Michael. Kaya Tito Makoy, yumakap ako kay Michael. At palibhasa nga, sanay na sanay si Michael sa pagsakay sa kalabaw. Naging stable ang aming pagkakakabayo sa likod ng kalabaw. Ang nakakatawa Tito Makoy itong si Laiko kasi noong yayain ko siyang sumakay kami sa kalabaw, ayaw niya, hindi raw siya marunong. Subalit Tito Makoy noong nakita niyang nakayakap ako kay Michael, sandali ako sasakay rin para maranasan ko kung ano ang sumakay sa kalabaw. Yan Tito Makoy ang biglang wika niya. Alam niyo po, natawa talaga ako kasi alam na alam ko at basang-basa ko sa kanyang mukha. Nagjejele si Laiko nung nakita akong nakayakap talaga kay Michael. Kaya ang ginawa ni Michael Tito Makoy, humanap ito ng pinagputulang puno ng nyog para umakyat si Laiko at makasakay din sa kalabaw. Nagpiknik kaming 3 doon sa may sapa at doon na rin kami nagluto ng aming pagkain.
Nag-swimming kaming tatlo sa malalim na bahagi ng sapa. Si Michael Tito Makoy habang pinagmamasdan kong naliligo at lumalangoy. Alam niyo po, napapangiti ako kasi bakat na bakat din ang kanyang harapan. Tapos lantad na lantad ang kanyang magandang pangangatawan. Saka itong si Michael Tito Makoy mature na rin. Kung ikukumpara ko noong huli ko siyang nakita na binatilyo pa lang ito. Doon na rin kami sa sapa kumain at matapos kaming kumain ng pananghalian, naisip ni Michael na tumuloy na sa kanilang kubo para doon magpahinga at matulog. Magkakatabi kaming tatlong nakahiga, nasa gitna namin itong si Michael. Ako Tito Makoy dahil nga sa marami akong nakain, nakatulog talaga ako noong hapon. Ewan ko lang sa dalawa kung nakatulog din kasi noong magising ako, gising din ang dalawa. Nagpaalam itong si Michael na iaahon niya sa sapa ang kalabaw para dalhin ito sa sabsaban. Naiwan kaming dalawa ni Laiko sa kubo. Alam mo Tito Makoy, itong si Laiko hindi kumikibo. Tinanong ko siya kung bakit parang Biyernes Santo ang kanyang pagmumukha. Ikaw kasi, mukhang nag-i-enjoy ka ngayong katabi si Michael sa pagtulog. Kanina naman, sa kalabaw yakap na yakap ka sa katawan niya. Yan Tito Makoy ang wika sa akin ni Laiko na nag-iinarte at jelly debilin Tito Makoy. Ano ka ba? Huwag ka nga magpapahalata dyan. Bakit ko tataluhin yun di nagkabistuhan na kami niyan. At alam mo Laiko, huwag kang mag-iinarte dyan. Kagabi hinayaan na kita at ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi ka pa rin ba nasiyahan? Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Oo, nasiyahan ako ngunit kulang. Yan Tito Makoy ang sagot niya sa akin, nag-iinarte talaga ang Laikong ito. Anong kulang ka dyan? Kasi hinihintay kong kumain ka, hindi ka kumain. Alam mo Tito Makoy, sa kanyang pananalita, natawa talaga ako. Walang hiya ka pala. Alam mo ba kagabi hindi tayo naligo bago natulog? Ngunit sige para mawala yung pag-iinarte mo na yan. Mamayang gabi, promise. Ito na lang Tito Makoy ang sagot ko kay Laiko para matigil ito sa kanyang pag-iinarte. At siyempre kahit papaano alam nyo na po, kailangan ko ring maging sensitibo sa pakiramdam niya. Noong gabi nga pagkatapos naming maghapunan, sa may terasa ng bahay ni Namang Fermin, naghanda muli si Michael ng inumin. Pampalipas oras, dahan-dahan kaming umiinom habang nagkikwentuhan. Nauna itong si Laikong umalis at maghahanda na raw siya para matulog kasi inaantok na siya. Naiwan kaming dalawa ni Michael, pareho kasi kami hindi pa inaantok. Nagkikwentuhan kaming dalawa. Sa aming pagtulog Tito Makoy, bago ako pumasok sa silid namin ni Laiko, siyempre nagsipilyo muna ako Tito Makoy. Alam mo na, merong kahalikan sa higaan. At alam niyo po, pagpasok ko talaga sa silid namin ni Laiko, ang bango-bango ng silid. Amoy na amoy ko ang body cologne na kanyang inispray sa katawan. Kaya ako Tito Makoy, nag-spray na rin ng body cologne. Siyempre Tito Makoy, kailangan ko ring paghandaan kasi katabi ko ngayon ng aking kalaguyo. At ang nakakatawa Tito Makoy, alam niyo po paghiga ko ng paghiga. Jacob, yung pangako mo ha? Yung pangako mo. Yan Tito Makoy ang pabulong na wika sa akin ni Laiko habang ipinapaalala niya sa akin ang aking pangako sa kanya ngayong gabi. At alam niyo po dahil sa ipinangako ko kay Laiko kung ano ang gagawin ko ngayong gabi, alam niyo po, pinaghandaan talaga ito ng maigi ni Laiko. Hindi ko na Tito Makoy i-detalye pa kung paano basta malaki ang suman, jackpot ako at tuwang-tuwa ako noong gabing iyon. Ganyan ang aming naging sitwasyon ni Laiko gabi-gabi habang nasa Kinamang Fermin kaming dalawa. Sa pagtulog namin Tito Makoy talagang palaging merong labing-labing. Dumating ang araw ng Biyernes, kinakailangang umuwi ni Laiko kasi gaya ng kanyang sinabi,
Baka Biyernes na gabi o kaya madaling araw ng Sabado ang dating ni Geraldine. Dapat nasa lungsod na siya. Alam niyo po nung Huwebes na gabi, medyo merong kaunting pagtatalo kami ni Laiko. Yung pagtatalo, Tito Makoy, na lambing at landi lang naman. Jacob, bakit hindi ka pa sasama? Dahil ba yan kay Michael? Yan, Tito Makoy, ang tanong niya sa akin na nag-jelly talaga. Alam niyo po nung Biyernes na umaga, masama ang loob nila kung umalis sa bahay ni Mang Fermin kasi hindi ako kasama. Nagpaiwan pa talaga ako. Inihatid siya ni Michael sa bayan. Magtatanghali na nang bumalik sa bahay si Michael galing sa bayan sa paghatid niya kay Laiko. Kuya Jacob, huwag ka na munang umuwi, dito ka na muna sa amin para makapag-ikot-ikot tayo dito sa lugar namin. Saka para hindi naman boring ang aking sim break. Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Michael. Ganong oras din ngayon, Tito Makoy, naghanda si Michael para pumunta kami sa kanilang palayan. Doon daw kami maghapon at doon rin kami magpapalipas ng gabi para naman maranasan ko ang buhay sa bukid. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa kasi may kadyaming ang kanilang anak at talagang gusto nilang mag-enjoy ako sa aking pagbabakasyon sa kanilang lugar. Kaya sumang-ayon ito sa iminumungkahi ni Michael. Nagmotor nga kami papunta sa kanilang palayan. Meron ding kubo dito si Mang Fermin kagaya ng kubo nila sa pataniman nila na malapit sa kanilang bahay. Sa aking pagbabakasyon kina Mang Fermin at kung pumupunta kami sa ibang lugar, itong si Michael, palaging merong daladalang inumin. Kaya doon sa kanilang palayan, pagkatapos namin kumain ng pananghalian, nagyaya itong si Michael na uminom. At noong hapon na, Tito Makoy, tumatama na ang epekto ng alak sa aming dalawa. Alam niyo po, nagulat ako sa biglang itinanong sa akin ni Michael, Kuya Jacob, ano po ba ang ibig sabihin ng sinasabing altar? Yan ang tanong niya sa akin, Tito Makoy, na ikinagulat ko talaga. Saan naman at kanino mo narinig yan? Yan ang gulat na tanong kong pa-inosente rin, Tito Makoy. Nabasa ko po at napapanood ko sa Twitter at Facebook. Ito ang sagot sa akin ni Michael. Ano ba ang nababasa mo at ano ba ang napapanood mo? Ito ang aking paiwas na tanong. Kuya Jacob, yung parang mga lalaki na may karelasyon na lalaki rin. Hindi naman sila bakla, ngunit attracted din sa lalaki. Yan ang wika ni Michael sa akin, Tito Makoy, sa paiwas na sagot ko sa kanya. Parang ganyan siguro yan, yung salitang silahis yata. Ito na ang bagong salitang gamit ngayon, altar. Teka Michael, ano ba yung mga pinagsasasabi mo dyan? Pasaway ka namang bata ka kung ano-ano ang naiisip mo. Ito, Tito Makoy, ang painosenteng wika ko kay Michael. Kuya Jacob, kung meron ka bang karanasan sa lalaki, ibig sabihin yan, alter ka na rin? Iyan muli, Tito Makoy, ang makulit na tanong sa akin ni Michael. Ewan ko sa iyo, Michael. Bakit? Meron ka na bang karanasan sa lalaki? Ito muli, Tito Makoy, ang pakunwaring tanong ko. Oo, Kuya Jacob. Minsan kasi nagkalasingan kami ng classmate ko, criminology student din. Di naman siya bakla, lalaki rin, ngunit kinatalo niya ako. Lasing na lasing ako noon. Hindi ko matandaan at hindi ko talaga namalayan. Subalit malinaw sa diwa kong meron akong kalaro nung oras na iyon. Basta paggising ko, Kuya Jacob, magkatabi kaming dalawa ng kaibigan ko. Bukas ang zipper ng pantalon ko at nakahawak siya sa harapan ko. Iyan, Tito Makoy, ang pagkikwento sa akin ni Michael. Alam niyo po, namangha ako sa kanyang mga sinabi. Michael, bakit mo naikikwento yan sa akin? Yan muli ang painosenteng tanong ko. Wala, Kuya Jacob. Bakit? Ipagkakalat mo ba ang kwento ko sa iyo? Bakit ko naman ipagkakalat yan? Ano naman ang mapapala ko kung ikikwento ko yan sa iba?
Ito Tito Makoy ang palitan naming dalawa ni Michael. Habang tumatagal ang usapan namin, lalo kaming nalalasing. Lalo na si Michael kasi matataas ang kanyang tagay. Masyado na talagang matabil itong si Michael. Ikinikwento na sa akin ang kanyang mga karanasan sa kaibigan niya na paminsan-minsan ginagawa raw nilang magkaibigan. Naisip ko rin Tito Makoy na baka gustong malaman ni Michael kung ano siya o kaya gusto niya lang talagang magkwento sa akin kasi hindi naman siya makakapagkwento nito sa iba. Kaya pinabayaan ko na lang siya sa kanyang mga pagkikwento. Nalasing kami pareho, malalim na rin ang gabi, tahimik ang lugar, nasa gitna kami ng palayan. Hindi na kami kumain ng hapunan kasi busog pa yata kami pareho ni Michael. Di na rin kami nagluto ng hapunan kasi marami pang natira doon sa niluto namin kanina. Si Michael nauna siyang humiga. Ikinadina ko ang motorsiklong aming sinakyan at sinarado ko na ang kubo. Ang bahay kubo kasi nila Tito Makoy parang bahay din lang ito, kumpleto sa gamit at merong siradura ang pintuan. Malamig ang paligid, tumatagos sa dingding ng kubo ang hangin kaya para rin kaming naka-aircon. Tapos Tito Makoy maliwanag pa ang buwan. Madali akong dinalaw ng antok. Ngunit Tito Makoy Chimpong napipikit ang mata ko dahil sa antok. Niyakap ako ni Michael. Hinayaan ko lang siya kasi ano naman sa akin iyon. Parang nakababatang kapatid ko itong si Michael. Kaya lang Tito Makoy, nagulat ako kasi humalik sa akin si Michael. Sa tingin ko nananaginip lang ito, inulit niyang halikan ako sa labi. Noong nakailang ulit na siya Tito Makoy, dahil nga sa hindi ko siya sinasaway, nagpapatuloy lang siya. Dito ko napagtantong gising itong si Michael. Kaya kahit papaano, sinaway ko rin siya at tinanong ko kung alam niya ba ang kanyang ginagawa. At hindi pwede iyon. Ngunit Tito Makoy sumagot sa akin si Michael. O Kuya Jacob, alam ko. Ikaw si Kuya Jacob. Pero kuya, babayaan mo ako. Ituloy na natin. Hinahanap ko kasi ang ganito. Yan ang kanyang pakiusap sa akin Tito Makoy. Kaya naman sa madaling kwento noong gabing iyon, merong naganap sa aming dalawa ni Michael. Nakita ko rin na marunong na nga itong si Michael bagamat hindi siya kasing galing at kasing eksperto ni Laiko. Alam niyo po ang nangyari sa amin noong gabing iyon, naging dahilan na para tuluyang pigilan niya akong huwag na munang umuwi sa lungsod para meron siyang kajamming. Kaya naman Tito Makoy yung plano kong 3 araw na extension bago umuwi, inabot ito ng mahigit pang 1 linggo. Nung kailangan ko na talagang umuwi, Kuya Jacob, babalik ka dito ha. Hihintayin kita. Yan ang wika sa akin ni Michael noong kaming dalawa na lang ang magkaharap Tito Makoy. Noong sumunod na araw Tito Makoy, ng pag-uwi ko, wala pa sana akong planong bumangon noong umaga ngunit merong kumakatok sa pintuan ko. At pagbukas ko ng pinto, si Laiko. Pinapasok ko siya. Wala itong imik Tito Makoy, hindi ko maipinta ang kanyang mukha. Pakapasok niya sa bahay, nilak niya ang pinto at kaagad akong hinila, papasok sa aking silid, tulugan. Jacob, alisin mo yung t-shirt mo, alisin mo yung t-shirt mo. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy na nabigla ako. Ano ka ba Laiko? Ano to? Medical physical examination para sa medical certificate? Yan ang naiinis na tanong ko. Basta, alisin mo yan, alisin mo ang t-shirt mo at titingnan ko. Yan Tito Makoy ang pagpupumilit niya. Sa mahinang tono naman, ngunit parang praning ang kanyang pananalita. Alam mo Tito Makoy, gusto kasing tingnan ni Laiko ang katawan ko kung merong ibang kulay. At kung meron raw ibang kulay, tiyak siyang halik iyon ni Michael.
kiss mark ang ibang kulay sa balat ko. Praning ka pala, Laiko. Ganyan ka ba magselos sa asawa mo? Yan Tito Makoy ang tanong ko sa kanya. Hindi, sa'yo lang ako ganito magselos. Yan ang sagot niya sa akin, Tito Makoy. Bakit, Laiko, asawa mo ba ako? O ano, meron ka bang nakita sa katawan ko? Yan Tito Makoy ang naiinis ng mga tanong ko sa kanya. Wala. Ngunit, bakit ni hindi ka man lang yumakap at humalik sa akin pagdating ko? Ni hindi mo man lang ako na-miss. Dahil siguro yan kay Michael. Yan Tito Makoy ang wika niya na talagang nagsiselos itong si Laiko. Paano naman ako yayakap sa'yo na ganyan ang pasok mo dito sa bahay? Ito Tito Makoy ang sagot ko kay Laiko. Ngunit para hindi na lumalim ang away namin at pagtatalo namin, kasi baka marinig pa kami ng aming mga kapitbahay, ang ginawa ko na lang Tito Makoy, sinuyo ko itong si Laiko. Alam ko naman ito lang ang tanging gamot sa kanyang pag-aalboroto. At yun nga talaga, naayos na naman kaming dalawa. 3 araw bago ako umalis pabalik sa Dubai, hapon, nagulat ako Tito Makoy kasi dumating si Michael. Alam niyo po, kinabahan ako. Ngunit ayon sa kanya, inutusan pala siya ni Mang Fermin na kunin ang bayad ng upa sa bahay kina Laiko. Matapos makuha ni Laiko ang pera, dumaan muli ito sa bahay at nagpaalam sa akin. Alam mo Tito Makoy, pakaalis ni Michael. Pumunta rin sa bahay si Laiko. Nasaan si Michael? Yan ang tanong sa akin. Saan pa? Umuwi na. Yan ang sagot ko sa kanya Tito Makoy, at alam niyo po, hindi talaga naniniwala sa sinabi ko si Laiko. Pumasok pa ito sa silid tulugan ko, sinilip niya kung wala roon si Michael. O ano Laiko, nandyan ba si Michael? Yan ang tanong ko Tito Makoy na natatawa. Pagkatapos niyang masigurong wala sa bahay si Michael, umalis na rin si Laiko at pumasok na sa trabaho. Alam mo Tito Makoy, noong makaalis na si Laiko, natatawa ako. Kasi praning na praning itong si Laiko. Kaya lang, makalipas ang ilang sandali, nagulat muli ako Tito Makoy kasi bumalik sa bahay itong si Michael. Kuya Jacob, pwede po bang dito muna ako sa bahay mo? Bukas na lang na umaga ako pupunta sa San Fernando. Yan ang tanong at wika sa akin ni Michael. Ay oo naman, bakit hindi? Yan Tito Makoy ang sagot ko sa kanya. Kaya lang po, alam niyo po ang nasa isip ko noon, patay na. Paano ito dito sa bahay matutulog si Michael? Malaking issue ito kay Laiko. Alam mo Tito Makoy, kinakabahan talaga ako. Ngunit hindi ko naman pwedeng sabihin kay Michael na hindi siya pwedeng magpalipas ng gabi sa bahay. Kasi nga napakaganda ng pag-aalaga nila sa akin noong nandoon ako sa bahay nila. Silang lahat, sina Mang Fermin at ang kanyang asawa. Kaya lang Tito Makoy, malaking problema kasi paano ba talaga ito? Ngunit bahala na nga. Basta kinakailangan ko rin talagang istimahin sa bahay itong si Michael. Sa kabila Tito Makoy ng aking pangambang nararamdaman, hindi rin ako gaanong nababahala kasi 12:00 ng hating gabi ang labas ni Laiko sa trabaho. Nakakarating siya sa bahay kadalasan pasadong 1:00 o kaya 2:00 na ng madaling araw. At ang kanyang pagdating, hindi naman iyon mang-iistorbo sa akin, gigisingin ako sa ganoong oras ng gabi. Siyempre Tito Makoy, kung gagawin niya yun, baka matiklo kami ng kanyang asawa. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko Tito Makoy sa kabila ng aking pagkabahala. Nagkikwentuhan kami ni Michael. Ngunit hindi nagtagal, nagyaya na itong si Michael na matulog na kami. Hindi siya inaantok na siya, kundi alam mo po Tito Makoy, nanggigigil na naman itong si Michael na maglabing-labing daw kami. Habang naglalabing-labing kaming dalawa ni Michael,
Ramdam na ramdam kong gigil na gigil siya kaya madali itong natapos. Marahil Tito Makoy dahil nga sa papaalis na ako, babalik na ng Dubai, sinamantala ni Michael ang pagkakataong iyon na magkasarilinan kaming dalawa. Kasi pagkatapos nito, matagal na naman bago kami muling magkita. Ngunit Tito Makoy sa aming paglalabing-labing ako talaga ang natagalan kasi hindi ako makapag-concentrate. Kasi iniisip ko Tito Makoy pagsapit ng umaga pag nakita ni Laiko si Michael na dito nagpalipas ng gabi sa bahay. Hindi naman ito aawayin ni Laiko, ngunit kaming dalawa ni Laiko ang siguradong mag-aaway. Ngunit Tito Makoy nakahinga ako ng maluwag nang matapos kami ni Michael ng aming huling round. Madaling araw na iyon. Bumangon na si Michael, nag-ayos ng kanyang sarili at umalis na. Kailangan niya raw na maagang makarating sa San Fernando kasi papasok na siya sa eskwela. Nung panahon kasing iyon Tito Makoy, nagbukas na ang second semester. Mag-aalas 5 na ng umaga, saka ako dinalaw ng antok. Kaya bumalik ako sa aking silid tulugan para patuloy na matulog. Kaya lang Tito Makoy, nasa kasarapan ako ng aking pagtulog. Nagising ako sa ingay ng katok sa aking pintuan. Pupungas-pungas pa akong lumabas para buksan at alamin kung sino ba ang kumakatok. Pagbukas ko ng pinto Tito Makoy, si Laiko na naman. Buti na nga lang talaga at maagang umalis si Michael. Jacob, bakit iba ang amoy ngayon sa loob ng bahay mo? Bago itong pabangong naaamoy ko. Iyan Tito Makoy ang tanong sa akin ni Laiko. Naamoy niya kasi Tito Makoy ang bagong scent ng perfume na ibinigay ko kay Michael. Hindi ko pa ito nagagamit kaya bago sa pangamoy ni Laiko ang amoy na iyon. Ibang brand kasi ang ginagamit ko sa kasalukuyan. Ano ba Laiko? Praning na praning ka talaga. Para kang aso. Tanong ko Tito Makoy na nagagalit-galitan na. Alam niyo na, kailangang unahan ko siya na magalit ngayon. Jacob, sinong pumunta rito? Yan ang tanong niya muli sa akin. Sino pa? Si Carlo, yung katrupa ko, natatandaan mo yung nakasuot ng green? Yung di mapigilan ang pang-aalas ka sa akin. Natatandaan mo siya? Kagabi pumasyal dito si Carlo at hanggang ngayon, amoy na amoy mo pa rin ang perfume na ibinigay ko sa kanya. Kaya lang Laiko, sobrang kapraningan na ang ginagawa mo, hindi na ako natutuwa. Ito Tito Makoy ang paggagalit-galitan ko. Sabay pumasok muli ako sa aking silid tulugan para magpatuloy sa aking pagtulog. Nilak-nilay ko ang pintuan ng bahay at sumunod siya sa akin sa aking silid. Jacob, sorry. Kaya naman ako ganito kasi mahal kita. Sorry na. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy. Sabay nanunuyo at pahalik-halik sa akin. Laiko, ano ka ba? Hindi ka ba sumiping sa asawa mo? Yan ang tanong ko. Hindi nga kasi pula ang kulay ng bandera. Kaya tayo ngayon ang maglalambingan. Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin. Alam mo Tito Makoy na problema ako sa pagkakataong ito kasi hindi ko mapigil si Laiko sa kanyang paglalandi. Sa panig ko naman, alam nyo na po, pagod ako kasi magdamagan rin kaming dalawa ni Michael. Tuloy napansin ni Laiko na parang wala akong gana, nagtatanong ito. Sinagot ko na lang siya Tito Makoy na paano ako gaganahan kasi umagang-umaga inaaway niya ako. Alam nyo po, hindi ko alam kung swerte ba ito o malas. Kasi nga magdamagan kaming dalawa ni Michael. Buong magdamag kasing nanunuyo sa akin si Michael. Tapos ngayon hindi pa ako ganap na nakakapagpahinga. Narito na sa bahay si Laiko at eksperto pa sa kalandian. Nakaalis ako Tito Makoy pabalik sa Dubai. Si Laiko meron siyang ibinigay sa aking tribal bracelet. Suotin ko raw itong palagi para maalala kong
Meron akong asawa sa Pilipinas. Ako naman Tito Makoy, siyempre tuwang-tuwa kasi ganyan pala ako kamahal ni Laiko. Habang nasa Dubai, patuloy kami sa pagchat-chat sa Messenger pag nakaalis na sa bahay nila si Geraldine. At alam niyo po sa aming pagchat-chat kung ano-ano ang pinaggagawa nitong si Laiko. Minsan, nagpapadala siya sa akin ng larawan ng kanyang suman. Para raw hindi ko makalimutan. Alam mo Tito Makoy, talagang kalandian ang nasa utak nitong si Laiko. At si Michael naman paminsan-minsan nagpapadala sa akin ng message sa Messenger, nangungumusta. Isa pa ito Tito Makoy, miss na miss niya na raw ako Tito Makoy. Makalipas ang mahigit isang taon Tito Makoy, Biyernes ng madaling araw, alas 4 dito sa Dubai. Naghihintay akong mag-online si Laiko para mag-chat kami. Kaya lang Tito Makoy, laking pagtataka ko, hindi siya nag-online. Inisip ko na lang na baka masyado itong busy kaya hindi niya nagawang makipag-chat sa akin. Naghintay ako hanggang sumunod na araw. Hindi ito nag-online. Hanggang sa sumapit muli ang isa na namang Biyernes, hindi pa rin nag-online itong si Laiko. Alam mo Tito Makoy, naiinis ako kasi walang nag-online. Inis na inis talaga ako. Gusto ko siyang makausap at tanungin kung bakit hindi ito nag-online pag nagkausap kami. Naisip ko rin na pagkakataon ko ito ngayong bumawi sa kanya sa sobra-sobrang pagsisilos niya. Kunwari, magagalit-galitan din ako sa hindi niya pag-online ng 2 linggo. Ngunit Tito Makoy, sumapit na ang mahigit na 1 buwan, hindi pa rin kami nakakapag-usap ni Laiko. Dito na ako napilitang magtanong kay Michael. At kay Michael ko rin nalaman Tito Makoy na naaksidente pala sa motorsiklo itong si Laiko. Masyadong malala ang pinsala. Kinailangan pang araw itong dalhin sa Manila. Michael, totoo ba yung sinasabi mo? Kumusta siya ngayon? Yan Tito Makoy ang gulat na tanong ko kay Michael. Okay na rin si Kuya Laiko, ligtas na sa kapahamakan, ngunit hindi ito nakakatayo Kuya Jacob, hindi nakakalakad. Nilagyan ng stainless ang kanyang binti. At sa kasalukuyan naka-wheelchair itong si Kuya Laiko. Iyan Tito Makoy ang wika sa akin ni Michael. Napaisip ako Tito Makoy na masyadong malaki ang pinsala. Hindi biro ang pagkaka-aksidenteng iyon ni Laiko. Hanggang sa lumipas Tito Makoy ang ilang buwan pa, hindi pa rin nakakapag-online sa Messenger itong si Laiko. Sa pagkakataong ito Tito Makoy, hindi ko na maitatangging labis akong nababahala. At noong magkausap muli kami ni Michael, tinanong ko siyang muli tungkol kay Laiko. Nabigla ako sa sinabi ni Michael na wala na pala doon sa bahay nila itong sina Laiko at si Geraldine. Kuya Jacob, si Kuya Laiko po umuwi sa kanyang mga magulang at si Ate Geraldine naman, hindi ko alam kung nasaan. Ito Tito Makoy ang wika sa akin ni Michael. Alam niyo po na intriga ako. Umuwi si Laiko sa bahay ng kanyang mga magulang. Si Geraldine, hindi alam ni Michael kung nasaan. Magkahiwalay ang dalawa. Bakit naman? Ano ang dahilan? Ano ang nangyari sa mag-asawa? Dumaan muli ang 2 buwan Tito Makoy na tsambangan ko ring naka-online si Laiko sa Messenger. Ngayon sa aming pagchat-chat Tito Makoy, matamlay siya. Nasaan si Geraldine? Yan ang tanong ko sa kanya. Ngunit hindi sumagot sa akin si Laiko. Yumuko siya. Nakita ko Tito Makoy na pumahid siya sa kanyang mga mata. Matagal na yumuko, hindi kaagad ito humarap sa kamera. Noong muli siyang humarap sa kamera, hindi ko na hinintay. Ako na ang nagsalita, inunahan ko na siya. Okay lang yan Laiko. Huwag kang mag-alala. Malalampasan mo yan. Hindi Jacob. Habang buhay na siguro akong inutil ng ganito.
baka hindi na ako makatayo pa. Iyan Tito Makoy ang mangyak-iyak na wika ni Laiko. Hindi, masyado ka kasing nega. Ngayon hindi mo pa kayang tumayo kasi hindi pa naghihilom ang mga sugat. Masakit pa yan. Hindi mo pwedeng pwersahin yan. Ngunit oras na maghilom na yan, muli kang makakatayo at makakalakad. Iyan Tito Makoy ang aking pagpapalakas ng loob sa kanya. Bagamat sa panig ko Tito Makoy, nalulungkot ako at nasaktan din ako sa aking nakikita sa kalagayan ngayon ni Laiko. Alam mo na Tito Makoy, hindi na siya iba sa akin at meron nga kaming ugnayan. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng physical therapist para gawa ng regular therapy itong si Laiko. Alam niyo po na bigla sila ng isang araw, dumating sa kanila ang therapist. Hindi ko kasi ito sinabi sa kanya. Binigyan ko lang ng instruction ang therapist na tumawag sa akin pagdating niya doon kina Laiko. At nang tumawag sa akin ang therapist, saka lang naniwala si Laiko na ako ang nagpadala para gawin sa kanya ang regular therapy. Sumunod na araw, nagchat sa akin si Laiko at nagpapasalamat ito, ngunit nahihiya raw siya kasi hindi niya kayang bayaran ang therapist. Makalipas nga ang ilang linggong sessions, malaki ang improvement sa kondisyon ni Laiko. At noong mag-chat muli na naman kami Tito Makoy, nakita kong ibang-iba na ang aura ni Laiko. Hindi na ito matamlay. Salamat Jacob. Salamat talaga sa tulong mo. Yan ang kanyang wika sa akin. Okay lang yan. Basta ang gusto ko makalakad kang muli kaya wag matigas ang ulo. Subukan mo lang na hindi magsumikap na makalakad. Sige, pag hindi ka nakalakad, lalandiin ko talaga si Michael. Sige lang kung yan ang gusto mo, yan talaga ang gagawin ko. Ito Tito Makoy ang pananakot ko sa kanya at pagpapalakas na rin ng kanyang loob. Ano? Sige Jacob, subukan mo lang na makipaglandian kay Michael at tatapunan ko ng granada ang bahay mo. Yan ang kanyang sagot sa akin Tito Makoy. Kaya umayos ka dyan. Alam mo, pag nakita kong malaki ang improvement at nakakalakad ka na, uuwi ako. Tito Makoy, maganda ang aking motivation kay Laiko kasi maging ang therapist nagre-report sa akin na grabe ang determinasyon ni Laiko na makalakad muli. Hanggang isang araw na naman Tito Makoy, nag-chat kaming tatlo. Ako, si Laiko at ang therapist. Nakita ko nga Tito Makoy na nakakatayo na itong si Laiko. Dahan-dahan nga lang talaga at paisa-isa nang nakakahakbang gamit ang walker. Ngunit nung nagbakasyon ako, hindi alam ni Laiko ang aking schedule ng pag-uwi. Nang nasa bahay na ako, tinawagan ko ang therapist at sinabi ko sa kanyang pupunta kaming magkasabay sa bahay ni na Laiko. Alam niyo po, napanganga itong si Laiko nang makita niyang magkasama kami ng kanyang therapist. Alam niyo po, sa sobrang galak niya nang makita ako, nakita kong tila bigla itong tatayo. Laiko, upo ka lang dyan, upo ka lang dyan, huwag kang biglang tatayo, upo ka lang dyan, upo lang. Ito Tito Makoy ang saway ko sa kanya. Payat pa rin itong si Laiko ngunit paunti-unti bumabalik na sa dating sigla ang kanyang katawan. Alam niyo po, malaking pasasalamat sa akin ng mga magulang ni Laiko sa tulong na ibinibigay ko sa kanilang anak. Si Laiko naman mukhang ganado na nasa bahay nila ako, kaya kahit tapos na ang sesyon ng kanyang therapy, patuloy itong naglalakad-lakad, paikot-ikot sa harapan ng kanilang bahay. Mukhang nagpapa-impress Tito Makoy, nagpapasikat sa kanyang pangalawang asawa. Tanghali na, tapos na ang sesyon ng therapy, umalis na ang therapist at noong pananghalian, masyado talagang abala sa pag-aasikaso sa akin ang mga magulang ni Laiko. Muli nilang sinabi sa akin na sana nga raw talaga naging anak nila ako. Kaya Tito Makoy, alam niyo po, pakiramdam ko para akong tinutukan ng electric fan, humangin bigla, lumipad ang mahabang buhok ko.
Pakiramdam ko talaga humaba ang buhok ko. At muli Tito Makoy, naglaro sa aking isipan na halos sabihin ko sa kanilang, sabi na nga huwag kayong mag-alala kasi manugang nyo na ako. Noong hapon na Tito Makoy, malapit nang dumilim, aalis na ako. Alam nyo po, tinitingnan ko si Laiko hindi mapakali. Tila may gustong sabihin sa akin ngunit hindi ito makapagsalita. At sumunod na araw, hapon, alam niyo po nagulat ako kasi merong tumigil na tricycle sa harapan ng bahay ko. Nagulat ako kasi si Laiko ang sakay ng tricycle. Nagpumilit talaga siyang pumunta dito sa bahay. Dahan-dahan siyang inaalalayan pababa ng tricycle ng driver. Gaya ng duda ko Tito Makoy, talagang kalandian ang nasa otak nitong asawa ko. Mantakin mo, nagpumilit nang pumunta dito sa bahay kahit na mahirap pa ang kanyang kalagayan. Inalalayan ko siya papasok sa aking bahay at pakaalis ng tricycle driver at pakasarado rin ng pintuan. Alam mo Tito Makoy, maghahanda pa ako ng hapunan namin ngunit naglalalandi na talaga itong si Laiko. Matapos kaming kumain ng hapunan Tito Makoy, nanonood ako ng TV. Alam mo Tito Makoy, kinuha ni Laiko ang remote control, pinatay niya ang TV. Nagyayaya na itong matulog na raw kami. Masyado pang maaga Tito Makoy, mag-aalas 9 pa lang iyon ng gabi. Ngunit itong si Laiko hindi na mapigil sa kanyang pagyayaya na matulog na kami. Kaya naman Tito Makoy, pinagbigyan ko na siya, pumasok na kami sa aking silid, tulugan. At dito Tito Makoy, nagtuloy-tuloy na kaming dalawa sa aming honeymoon. Bagamat tuloy-tuloy din ang pagpapaalala ko kay Laiko na magdahan-dahan. Kaya lang Tito Makoy, talagang ibang-iba ang pakiramdam ngayon ng asawa ko. Ayon sa kanya, sabik na raw siya sa akin at labis siyang nangulila sa akin. Tuluyang sa bahay na natili si Laiko habang nasa bakasyon ako. Yung therapy naman, tuloy-tuloy din at nakita ko Tito Makoy na mabilis ang improvement at pag-recover ni Laiko. Habang nasa bahay Tito Makoy, na ikwento sa akin ni Laiko ang kanilang paghihiwalay ni Geraldine. Ayon sa kanya, matagal niya na raw pinaghihinalaang nangangaliwa ito. Co-teacher ang karelasyon ni Geraldine. At noong naaksidente siya, lasing pala sila noon ng kanyang kaibigan, nakasakay sa motorsiklo. Noon ring na ospital siya, tuluyang tumalikod na si Geraldine. Ayon pa kay Laiko, binantayan rin siya ng ilang araw sa ospital, ngunit noong dalhin na siya sa Manila para doon isagawa ang operasyon, hindi sumama itong si Geraldine, nagpaiwan. At yun na Tito Makoy, tuluyan nang hindi nagpakita sa kanya si Geraldine. Hindi naman pala sila kasal Tito Makoy, magkalibin lang. Kaya ayon kay Laiko, hinayaan niya na lang ang ganoon. Bagamat inamin niya sa akin na nagdulot ito ng labis na kalungkutan at sakit sa kanyang pakiramdam. Ngunit ayon kay Laiko, noon din daw niya naisip na ako talaga ang kanyang kailangan at ako ang mahal niya. Alam mo Tito Makoy, sa aking narinig, talagang kinilig talaga ako sa mga pananalitang iyon ni Laiko. Akalain mo Tito Makoy, mula mismo sa bibig ni Laiko ang aking narinig. At sa kanyang pananatili sa bahay Tito Makoy, lininaw ni Laiko na ganap ng kaming dalawa. Handa siya sa posibleng epekto nito sa kanya at maging sa akin. Handa raw siya sa lahat basta kaming dalawa magkasama. Ako naman Tito Makoy, siyempre gustong gusto ko ang narinig kong iyon. Kasi nga aaminin ko sa iyo na mahal ko na rin talaga itong si Laiko. Isang araw Tito Makoy, biglang dumalaw sa bahay itong si Michael. Hindi niya alam na nasa bakasyon na pala ako. Kuya Jacob, kumusta po?
kailan po ba kayo umuwi? Ito ang kanyang tanong sa akin sabay yakap sa akin si Michael. Alam mo Tito Makoy, sa harap ni Laiko. Kaya naman tiningnan ko si Laiko, biglang naging dato puti ang kanyang pagmumukha. Jellyfish na jellyfish Tito Makoy si Laiko. Kuya Laiko, nandito ka rin pala. Kumusta po? Buti naman po at ligtas kayo at magaling na po kayo. Yan ang wika ni Michael kay Laiko at yumakap din ito sa kanya. Alam mo Tito Makoy, nung yakapin siya ni Michael, sakalang nagbago ang mukha nito at ngumiti. Dumating si Michael, nakamotor ito, meron siyang kasamang isang kaibigan. Matikas din ang pangangatawan Tito Makoy at katulad niya, magandang lalaki rin. Tumuloy sila sa kanilang bahay na nasa tabi lang ng bahay ko. Hindi ko na si Michael tinanong kung sino ang kanyang kasama, ngunit sa tingin ko Tito Makoy, ito yung naikwento niya sa akin noon. Kasi magkasama rin silang natulog sa bahay nila Michael. Alam niyo po, hindi lang yung pagdalaw na iyon na nakita kong magkasama silang dalawa, nagpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Ilang bisis kong nakita ang dalawa. Yung kasama ni Michael, kapareho niya pala, isa na ring pulis. Kasi si Michael Tito Makoy sa panahong ito, nakapasok na sa serbisyo. Ang aking bakasyon Tito Makoy noong panahon na iyon, 2 buwan talaga ang hiningi ko sa opisina. Dahil gusto ko talagang maalalayang ganap itong si Laiko sa kanyang pagpapagaling. At sa 2 buwang magkasama kami ni Laiko, ayon sa kanya, parang double therapy daw ang kanyang ginagawa kasi mabilis talaga ang kanyang pag-recover. Kaya naman Tito Makoy, bago sumapit ang 2 buwang bakasyon ko, yung pananatili ko sa bahay, nag-umpisa nang gumamit ng saklay itong si Laiko. Hindi na yung walker. Kung sa labas siya ng bahay naglalakad-lakad, gamit niya na lang ang saklay at kung nasa loob naman ng bahay, kumakapit-kapit na lang ito sa dingding. Alam niyo po, laking tuwa ng kanyang mga magulang nang umuwi kami doon na saklay na lang ang gamit ni Laiko. Nakabalik ako sa Dubai Tito Makoy, ngunit bago ako umalis ng Pilipinas, nag-iwan ako ng susi ng bahay kay Laiko. Para naman paminsan-minsan, pumunta siya sa bahay at tingnan-tingnan ito. Napadalas rin ang kanyang pananatili sa bahay. Alam niyo po, mas maigi ito kasi nakakapag-chat kaming dalawa ng pribadong pag-chat, yung para lang kaming magkatabi sa tulugan. At alam mo Tito Makoy, noong dumating ang lockdown dahil sa COVID, doon sa bahay nakulong itong si Laiko. Kaya naroon siya hanggang sa lumuwag ang restriction, saka lang siya nakauwi sa kanila. Bago pala ako bumalik ng Dubai Tito Makoy, meron akong nabiling isang maliit na lupain, corner lot siya, maganda ang location. Plano ko ito ngayong patayuan ng bahay at tindahan kasi nga napakaganda ng location para magnegosyo ng maliit. Alam niyo po kasi sa subdivision namin, walang tindahang kumpleto ang mabibili mo. Kaya ito ngayon ang balak kong gawing negosyo, ang paglalagay ng tindahan. Sa ngayon Tito Makoy, ganap ng magaling si Laiko, nakakalakad na, ngunit papilay-pilay lang ito ng kaunti. Hindi na talaga gaanong nakabalik sa normal na paglalakad niya noon. Hindi rin siya pwedeng tumakbo. Yan ang pinsalang dulot ng pagkaka-aksidente niya sa motorsiklo. At sa kasalukuyan Tito Makoy, inaasikaso na namin ngayon ang pagtatayo ng bahay doon sa aking nabiling lote. Kasama na rin ang negosyong ilalagay ko. Si Laiko Tito Makoy, dahil nga sa kanyang kondisyon, hindi ko na siya pinayagang mamasukan muli dahil masyadong mahirap sa tingin ko. At ako naman dito sa Dubai, baka tumagal na lang ako dito ng 3 o 4 na taon, tapos tuluyan na akong babalik sa Pilipinas para sa Pilipinas na mamalagi. Magninegosyo na lang ako. Alam mo Tito Makoy, ngayon pa lang ang sabi ni Laiko, siya raw ang hahawak ng negosyong ilalagay namin. Ako naman, ang hahawakan ko ay ang kanyang puhunan
Ang suman niya, Tito Makoy. Ang landi talaga nitong asawa ko, Tito Makoy. Ang landi talaga. Kaya lang, Tito Makoy, masarap ang kanyang pagiging malandi. Subalit, Tito Makoy, seryoso kaming dalawa ni Laiko. Susubukan na namin sa aking pag-uwi na magsama talaga kaming ganap. Magsasama habang buhay. Ganoon pa man, may mga agam-agam pa rin ng kaunti kasi alam nyo na po, hindi natin alam kung ano ang mga darating sa mga susunod na araw. Subalit, Tito Makoy, umaasa ako na sa sitwasyon namin ngayon, sa aming ugnayan at sa aming ganap na pagmamahalan ni Laiko, magiging panghabang buhay ang aming pagsasama. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Pasensya na po kayo, medyo napahaba ang aking liham. Lubos na gumagalang at ang iyong taga-subaybay, Jacob. Maraming salamat, Jacob, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Unang-una, gusto kitang purihin dyan sa ginawa mo kay Laiko. Alam mo yung ginawa mo, pagpapakita yan ng tunay na pag-ibig na nararamdaman. Kaya pinupuri kita kasi hindi mo siya iniwan, hindi mo siya tinalikuran. Totoong pag-ibig nga talaga yan. At good luck sa inyong dalawa. Sana tuloy-tuloy ang inyong samahan, tuloy-tuloy ang inyong pag-iibigan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at ingat kayo dyan sa Dubai. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang ang nagpapa-shoutout doon sa ating sinusundang upload nito, yung food delivery customer na Kuwaiti. Shoutout kay Alfonso Alcaide, ang ating kapatid na nasa Sitio Obito, Barangay San Agustin, Caranglan, Nueva Ecija. Sa ating mga kababayan dyan sa Nueva Ecija, shoutout po sa inyo at lalong-lalo na kay Alfonso Alcaide. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig dito sa ating kwentuhan. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Bucharest, Romania, si Julius Abad Espirito. Si Julius, kasama natin ito sa Team A na hinahanapan ng Forever. Julius Abad Espirito, shout out sa iyo at sa lahat ng mga kababayan natin, kasamahan natin dyan sa Romania. At gusto kong i-shout out ngayon si Romeo Sarati. Romy, kung nakikinig ka ngayon, may nag-shoutout baga sa'yo doon sa upload natin, yung kwento natin na high school pa lang, ngunit pang Army General na ang daladala ni Jono. Basahin mo yung mga comment doon, sina-shoutout ka ni Josel Tabuena. Kaya mag-reply ka na lang doon sa shoutout ni Josel Tabuena. I-shoutout na rin natin si Josel Tabuena. Ang ating kapatid naman na si Adon Vlogs ng United Arab Emirates sa Dubai, sabi niya doon sa comment niya sa sinusundang upload nito, safe naman sila doon sa Dubai. Magandang balita kung ganoon. Kaya lang mga kaibigan, kahit nasabihin nating safe kayo ngayon, isang magandang balita yan, ngunit ingat pa rin palagi sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasamahan na nasa Middle East. Kayo pong lahat, ingat yan. Sa muli sinasabi ko na kung pwede namang hindi lumabas, huwag na munang lumabas, lalong-lalo na kung wala namang mahalagang bagay na kinakailangang gawin sa labas. Dubli ingat po kayo kasi iba ang sitwasyon ngayon, nagkakagulo dyan sa Middle East. At ngayon sa ating hinahanapan ng Forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, yung mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng Forever. Kaya kung naghahanap kayo ng Forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng Forever si Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago. Ganoon din si Rodney Kerubin, JP Chulipa, si Felmer Borromeo at si Felipe Gorospe. Ganoon din si Josel Tabuena. Yan po ang mga naghahanap ng Forever. Kaya kung naghahanap kayo ng Forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli po, yung mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa lumang upload na,
Napakalaki ng posibilidad na hindi ko na yan mabasa. Mabasa ko man yan, masyado nang matagal. Late na akong isa-shoutout ko kayo, kaya palaging sa pinakahuling upload. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat. Sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas.